Pamilyar ka ba sa halamang ito? O maaaring nakita mo na nga itong hain sa inyong hapagkainan. Ito ang halamang pako. Isang pangkaraniwang halamang tumutubo sa mga liblib na probinsya at madalas ngang ginagawang salad o gulay ng mga katutubo. Subalit batid mo ba na ang halaman ding ito pala ay isang mainam na gamot at panglunas sa ilang karamdaman katulad ng panlalabo ng mata, pananakit ng puson, pagrupok ng mga buto at maging diabetes. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin ang mga pakinabang at binipisyong dala ng halamang ito na pako na madalas ay di nga natin pinapansin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Fern, fiddleheads, fiddlehead greens o mas kilala nga natin sa tawag na pako. Hindi lahat ng klase ng pako ay makakain, kundi pawang mga partikular na variety lamang nito. Madalas kinukuha ang nakatupi o bata pa nitong dahon o paklang, habang ito nga ay malambot pa upang gawing salad o di kaya naman ay gulay. Ang pako ay isang gulay na may lasang maaaring maihalin tulad nga sa dahon ng kamoting kahoy o di kaya ay ng talbos ng kamote. At maging sa ilang bahagi nga ng mundo, ito ay pagkaing espesyal din sa kanila. Sa bansang Indonesia, kanila nga itong ginagataan, kasama ng ilan pang mga gulay. Samantalang sa Japan, madalas ay kanila naman itong iginigisa. Sa India, kadalasan nila itong ipiniprito at ginagawa namang pickle sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin, ito ay madalas ngang ginagawang salad o sangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Subalit batid mo ba na bagaman simple lamang ang gulay na ito at madaling ang hanapin sa mga gilid ng ilog o sapa, ay nag-uumapaw naman ito sa maraming sustansya kagaya ng vitamins, omega-3, omega-6, fatty acids, potassium, iron, copper at manganese. Kung kaya hindi nga nakapagtataka na maraming sakit ang kaya nitong malunasan. Una, ang pako o ang dahon ng pako ay mainam para sa mga buto. Ito ay mayaman din sa calcium na magaling para sa kalusugan ng ating ngipin at mga buto. Para naman sa mga mayroong dysmenorrhea, ang pagkain mo ng pako bago dumating ang buwan ng dalaw ay mainam at makatutulong na mabawasan ang pananakit ng puso na nararamdaman bunga ng PMS o premenstrual syndrome. Ang pagkakaroon ng iron deficiency ng isang tao ay isang delikado ring kondisyon. Kaya mainam ang gulay na ito upang muling mapataas ang iron ng ating dugo na maaaring humantunga kung hindi maagapan sa pagkakaroon ng anemia. Maganda rin para sa mata ang gulay na pako. Ang taglay nitong vitamin A ay mainam para mapanatiling malinaw at malusog ang inyong paningin. Sa tulong rin ng gulay na ito na pako ay mas mapipigilan ang pagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan at ang tsansa ng pagdami pa nito. Mainam rin para sa puso ang pagkonsumo ng gulay na pako. Ang potassium content nito ay mahusay sa pag-eliminate ng mga excess na sodium sa ating puso na upang makaiwas sa pagkakaroon ng heart stroke o heart attack. At ang panghuli ay para sa mayroon namang diabetes. Makatutulong ito upang mapababa nga ang inyong blood sugar level. Kaya ano pa ang hinihintay? Kumain na ng gulay o salad na pako. Halamang madalas nga ay ginagawa na nating houseplants, pero maaari palang kainin
at marami rin palang dalang pakinabang sa kalusugan natin. Ikaw, kumakain ka na rin ba ng pako? Pamilyar ka ba sa dahong ito? Madalas na makikita sa parang, mabilis na dumarami, at kadalasan nga ay ginagamit sa mga dekorasyon, sa mga flower arrangements, at isa ring mainam na houseplants. Batid mo ba na makakain mo din ang laman ng pakong ito? At higit nga sa lahat, ay marami ring dalang mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin at alamin ang napakarami pa palang dalang pakinabang ng ligaw na pako o sword fern kung tawagin. Partikular na nga ang mga bilog nitong laman na matatagpuan sa mga ugat nito. Polystichum munitum, pakong ligaw o sword fern. Isang klase ng pako na nagkalat nga lamang sa mga parang, sa tabing ilog at bakanteng lupa. Matitigas ang paklang ng dahon, kaya naman mainam na pang-ayos ng mga bulaklak sa mga flower arrangement, sa mga okasyon at mga partikular na pagdiriwang. Hindi ito ang pakong kadalasan ay ginugulay natin, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang mga batang dahon pala nito ay kinukuha, nginunguya at mahusay pala para sa mayroong mga sore throat at tonsillitis. Madalas itong ginagamit sa hardin, sa paglalandscaping, at mainam din palang panlaban sa mga pagguho ng lupa o soil erosion. Kadalasan din itong tinitirahan ng mga ligaw na hayop katulad ng ibon, usa, ahas at mga beavers, lalo na kung ito ay nasa mga liblib na kabundukan. At kung ikaw naman ay isang plantita, mainam itong houseplant sapagkat isa itong natural na humidifier at natural na naglalabas ng water vapor sa hangin upang maging malinis at malamig ang paligid. Ngunit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang ligaw na pakong ito pala o sword fern ay nagkakaroon din pala ng laman, mga bilog-bilog na laman sa mga ugat nito sa ilalim ng lupa, na animoy parang ubas din. Matubig at makatas at may lasang animoy maikukumpara sa lasa ng singkamas na medyo may konting anghang. Batid mo ba na ang mga Native Americans ay kanila itong paboritong pagkain na kadalas ay pinakukuluan lamang, sinasangkap sa mga pagbibake, ini-steam o kinakain ng sariwa na mainam palang panlaban sa mayroong diarrhea. Ang tubig din na pinagpakuluan nito ay mahusay na makaaalis ng mga balakubak at ilang problema sa anit. At mahusay ding ginagamit na panlaban sa nadaramang labis na kirot at pananakit. Kaya naman kung marami ka ring nakikitang sword fern sa inyong lugar, bakit hindi mo rin ito subukang tingnan? Dahil ang mga matatandang pako na ito ay natural na naglalaman. Hindi lamang pala mainam na pan-display at gamit sa floral arrangement, ay nag-uumapaw din pala sa ilang kagamitan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Saan mo naman maikukumpara ang lasa ng laman nito? Ngayon mo lamang ba narinig na mayroon din palang mga makakaing laman ang pakong ligaw? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman buhat sa kalikasan na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ka ba sa halamang pako o fern? Ang bulaklak nito, nakakita ka na ba? Batid mo ba na kung sakaling makatagpo ka nito, ay mapalad ka na, sapagkat ito ay isang mainam na pampaswerte
sa negosyo man o sa pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga natatanging bisa at gamit ng bulaklak ng pako at kung aling klase nga ba nito ang dapat mong kunin. Ang pako o ang halamang pako na madalas mo ngang makita sa mga bahay at hardin bilang houseplant ay orihinal na sa mga liblib na gubat lamang tumutubo noon. Ang fern o Polypodiophyta ay isang klase ng vascular na halaman. Madaling paramihin ang mga pako sapagkat mabilis tumubo ang mga ugat at katawan nito. Mayroong mahigit sa 10,560 klase ng mga pako at ang ilan nga rito ay maaari nating gawing pagkain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng gulay o salad na pako? Ang mga pako o ang halamang pako ay naitalang nabubuhay na nga sa mundo. Mga 360 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Devonian period. Hindi gaanong importante ang halamang pako kumpara nga sa ilang mga halamang gamit ng tao. Subalit maging ito man ay ginagamit bilang pagkain, gamot, biofertilizer at syempre bilang ornamental na halamang pang-display sa opisina man at sa mga tahanan. Ang pinakamaliit nga na pako sa mundo ay tinatayang may sukat lamang na 2.2 mm at ang pinakamalaki naman na maaaring umabot nga ng 2 palapag ng bahay na matatagpuan sa Norfolk Island sa Pacific Ocean. Subalit batid mo ba na may iba-iba palang pamamaraan ng pagpaparami ang mga pako? Mayroong gamit ang ugat nito, ang buto at gayon din ang bulaklak. At hindi lahat ng klase ng pako ay namumulaklak. At ayon sa matandang paniniwala o sa mga sinaunang paniniwala, mayroon palang isang natatanging klase ng pako o ligaw na pako na namumulaklak lamang isang beses sa isang taon. At ito ay sa gabi ng Kupala, isang tradisyon sa Slavic holiday, na kung saan sa kasalukuyang kalendaryo natin ay sa panahon ng Hunyo, ika-23 ng gabi o June 23 na hating gabi. Ang pakong ito ay sinasabing isang uri ng ligaw na pako na tumutubo lamang sa mga liblib na kagubatan na walang naninirahang mga tao at hindi nabubulabog ng kahol ng aso at ingay ng mga sasakyan. Ang sino man raw na makasusumpong nito ay pinaniniwalaang magiging maswerte sa buhay, sa pag-ibig man at sa pagninegosyo. Ang bulaklak na ito ay maaaring kunin gamit ang puting tela buhat sa simbahan o telang nabasbasan. Ngunit mayroon ding ilang nagsasabi na ito ay maaari mo ring makuha sa panahon ng mahal na araw o Biyernes Santo. At iyon lamang, mayroong mga alam o dunong na tao ang maaaring makasumpong nito. Kung tatangkain mong hanapin ito, sapagkat maging ang ibang elemento sa paligid ay binabantayan ito. Maaari raw ilagay sa ilalim ng dila o sa ilalim ng medyas o sa isang tela ang bulaklak nito. At gamit nga ang bulaklak ng pako, ay maaari kang maging invisible sa mga taong mayroong masamang tangka sa iyo. Ingatan lamang ang bulaklak na ito, itago, at kung sakaling meron ka nito, ay iyong ingatan, sapagkat maaaring mawala ang bisa nito kung mapupunta sa maling mga kamay. Ikaw, mayroon ka bang kakilalang antingero na merong taglay nito? Ang bulaklak ng pako. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa
halina ng panibagong dunong. Mga